Binamatayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na pudol o Pregoryo kapag nakatungtong na sa ating PAR, inaasahang hindi na magiging banta sa malaking kalupaan ng extreme North Luzon. Pero ang paghatak nito sa habagat ay magdadala pa rin ng mga malawakang ulan dito sa extreme North Luzon at maaaring umabot pa rin sa Metro Manila at Southern Luzon depende sa mananatiling lakas o intensification pa rin ni Pregoryo. Aabot pa rin ba sa typhoon category ito o mananatiling hanggang severe tropical storm lang ang forecast? Tatalakayin natin. At Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at posibleng umabot din sa Metro Manila, makakaranas tayo ng mga overcast and gloomy at mga posibleng kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan na may pagkilat-pagkulog bunsod ng umiiral na surface track dito. At sa latest ENSO La Nina, base sa aking bagong latest ENSO predictions probability ayon sa PIMO weather page, may maliit pa rin chance sa tayo na aabutan ng minor to moderate La Nina bago matapos ang taong 2025 at hanggang sa magiging unang dalawang buwan ng year 2026. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, August 9, 2025. Ang oras sa ating Boss Pay may maga ay alas 9:39 o 40 na ng umaga. May mga ilang umiiral na mga pag-ulan ngayon dito sa may bandang silangan ng baybayin ng Quezon Province, especially sa may bandang Aurora Region. Wala pa kaninang madaling araw. At may mga overcast and gloomy pa rin tayo. Merong mga surface track na umiiral dito sa parte nga po ng Central Luzon at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. At dahil po sa mga ilang remnant na yan at medyo ang pag-iral natin ng ating habagat muli, ay nagkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dito. At base dito sa Doppler radar imagery ay may mga ilang kalat-kalat ngayon na pag-ulan ang umiiral dyan sa may bandang Baler, Infanta, Quezon at ilang bahagi ng Camarines Norte din. At sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon ay nakataas din ang mga kalat-kalat na pag-ulan base na rin sa makikita natin sa Doppler satellite radar. So sisilipin natin para makita. At dahil limited lamang yung range ng Doppler radar mula sa data feed ni Pag-asa, hindi masyado kita o walang nakikita dito sa may bandang extreme Northern Luzon na estimation precipitation rate, gagamit tayo ng tinatawag na Doppler satellite ng CIMS. At makikita po natin at ilang bahagi nga po ng bandang Aparilawag at Pagudpod or dyan sa may bandang Kalayan, Cagayan, Pagitan at ilang bahagi ng Central Luzon. Makikita rin natin hanggang dyan sa may bandang Aurora Region nga po sa may bandang Balero at Kasiguran ay may mga mataas tayo no water precipitation estimates at ilang bahagi sa may bandang Bicol Region na makakaranas sa mga ilang mga light to moderate at some heavy rain showers na clusterized naman. Na hindi naman din nagtatagal yan ng mahigit isang oras. At dahil sa mga kalat-kalat na pag-ulan na yan ay magdala po tayo ng payong dahil mga inaasahan po ang mga isolated cases of rain showers and localized thunderstorms sa mga nabanggit natin. Base na rin sa nakikitaan ninyo dito sa Doppler satellite imagery. Sa Doppler radar imagery naman, halos hindi gaano kita sa may bandang extreme Northern Luzon. Pero dito sa may bandang Quezon Province, kitang-kita po na may mga potentially heavy rain droplets ang nakikitaan dito. Ayun, so inaasahan na maulan sa ilang bahagi ng Quezon Province at ilang banda ng bandang Camarines Norte. Yan, mga kalat-kalat po ito na mga mahina siguro at katamtamang pag-ulan dahil medyo umaabot po yung range ng Doppler radar imagery. At kitang-kita po dito ang malawakan na ito na sakop ng Doppler radar na may mga pag-ulan na umiiral ngayon dyan bagay sa may bandang Polillo Islands. Kaya lang dito sa banting nga po ng Central Luzon at extreme Northern Luzon, wala yatang gumagana na Doppler radar kay Pag-asa, hindi masyado kita. Yan. Halos hindi nasasagap ng Doppler pero sa Doppler satellite
ay kitang-kita po na may mga kalat-kalat na pag-ulan na umiiral dyan sa may bandang dulo ng extreme Todo Luzon at ilang bahagi nga po ng Bicol region. So pinag-iingat po at magdala po ng payong. Maaring hindi naman sobrang grabe o torrential ang magiging buhos ng ulan nito, pero importante na kayo ay may payong at sa mga area pa rin na makakaranas ng mga heavy rain showers, alisto na lamang kung sakaling mabilisan po ang pagbuhos ng ulan o yung rain velocity na tumataas. Kasi base dito, lalo na dito sa may bandang Aurora region, umaabot at least mga hanggang 25 to 35 mm per hour ang estimated na magiging buhos ng ulan dyan. Base na rin sa color coding na makikita ninyo sa legend sa ibaba. Ayan, oh. So mataas po, mga malamang heavy rain showers ang nasa area na yan. At malinaw naman din sa Doppler radar na ganun din ang wavelength color na pinapakita. Ayan, oh. Dito pa nga halos sa very violent rain ang color na indication. So just in case po, dyan sa may bandang Quezon Province, sa paligid, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte, alisto na lamang po at magdala ng payong dahil sa mga inaasahang mga pag-ulan. At dahil sa mga inaasahang pag-ulan nga po sa may bandang Quezon Province, ay may mga lightning strikes po tayo dito, bagamat medyo ahead na po ito. So nasa at least 15 lightning strikes ang kasalukuyang detect sa aking dashboard. Kung titingnan natin sa real time ay at least wala tayong gaanong latest lightning strikes dito. May 15 lightning strokes lang ang kasalukuyang detected ng aking lightning detection system sa Caloocan. At so far ay mga more than 80 to 100 minutes ago na po ito. Ang pinaka-least ay mga 20 to 40 minutes ago pa po yung huling pagkidlat dito sa may bandang paligid ng Aurora region or bandang Polillo Islands. So ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 140 km pa rin. So wala masyado dito sa Metro Manila na nasasagap ang aking lightning detection system, bagamat aktibo na nakakasagap ito ng magnetic field. So may mga aktibo pa rin mga cloud to ground na lightning strikes o cloud to cloud na lightning detection. So tingnan po natin, mag-iingat na lamang po dahil inaasahan po na may mga pag-ulan kasi na umiiral nga po sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi sa Bicol region at Central Luzon, ay may mga aasahan pa rin tayong mga pagkulog at pagkidlat pa rin. So mag-iingat pa rin tayo mga folks ngayong linggo o sa mga nasa labas ngayon, baka sakaling mga nagsisimba kayo ngayong araw ng linggong ito, dahil linggo po, Sabado pa lang pala. Kung may mga nagsisimba sa inyo ngayong Sabado or may mga lalabas po, asahan po ang magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers dahil nakikitaan natin sa ating Doppler radar imagery ngayon. Nakataas ang Tandusan Watts sa buong NCR. So, ang forecast duration nito within 12 hour daw, base na rin sa ditapid ni Pag-asa. And the rest naman, ang kasama rin ang mga pagkulog at pagkidlat, kasama na ang Mega Manila at ilang parte ng Central Luzon, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Quezon hanggang Laguna na po yan. Within 3 hours po ang kanyang persisting forecast. So expected po na mga isolated gaya na po na ating sinasabi ngayon at nakikita naman natin sa Doppler radar imagery. Kaya pinag-iingat po ang mga kababayan natin sa mga lumalabas ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, haze at partly cloudy pa rin ang umiiral at kitang-kita naman sa live CCTV. Ang overcast o makulimlim at maulap na paligid namin sa Caloocan, sa Grace Park ngayon. Yan, as of 9:24 to 9:24 AM ngayong umaga, makikita po ang makulimlim o halos maulap na paligid namin, kaya medyo haze po kami at umiiral din ang medyo mahangin sa amin dahil umiiral na nga po ulit ang ating habagat na. Ayan o, pumapalo na sa 20 kilometers per hour at nagkakaroon na kami ng windy situation dito sa Caloocan. So, inaasahan nga po natin na medyo mag-intensify uli ang ating habagat this weekend. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:16 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kapon, pinakamataas na 32.2 degrees Celsius po. Ang pinaka-highest temperature na namin sa Caloocan kahapon ito nag-peak 3:22 PM. Ibig sabihin lamang ang aming heat index na natiling medyo mataas na 43 degrees Celsius pero manageable naman na maituturing sa amin sa Caloocan na 43 degrees Celsius. Kaya kung titingnan natin sa heat index forecast natin ngayon as of 8:44 AM,
kasalukuyang nasa 34.4 degrees Celsius pa lamang ang huli naming highest heat index so far na extreme caution na. Yan, maituturing na mababa yan, pero expected daw heat index namin 36 degrees Celsius daw ang magiging heat index namin ngayong 9 o'clock. Pero pagdating ng bandang 10 o'clock, mga bababa ng 38 degrees Celsius o papalo ng 38 degrees Celsius. Extreme caution. Pero sa maghapon, papalo daw sa hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon ang magiging heat index namin dito sa Caloocan. So sa iba't ibang bahagi ng bansa, titingnan natin kung mataas sa ilang bahagi. Gaya na lamang sa Ilocos region. Sa Ilocos Norte ay nasa 35 degrees Celsius po ang inyong heat index. So medyo mababa. Yan. Ibig sabihin, overcast din kayo dyan at malamang ay nakakaranas kayo ng mga pag-ulan. O medyo makulimlim siguro kaya mababa lamang ang inyong heat index. So manageable yan. Pero pagdating dito sa Cagayan Valley, ang Tugigaraw ay nasa 34 degrees Celsius din ang inyong heat index. Papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo maalinsangan pa rin ang inyong magiging panahon despite na magkakaroon ng mga mauulap na yung papawirin ngayong maghapon. Base na rin sa forecast ninyo sa Cagayan Valley. Sa bandang Santiago Isabela, mukhang inulan sila kaninang umaga pero magre-recover yan at papalo uli sa 35 degrees Celsius ngayon 10 o'clock ang inyong heat index. Pero dahil sa makulimlim din kayo dyan at mukhang inuulan din, mababa ang inyong heat index ngayon. Pinakamataas na lang ang hanggang 39 degrees Celsius. Ibig sabihin, mukhang gloomy kayo dyan at may mga pag-ulan malamang dyan. Kaya mababa ang inyong heat index na supposed to be napakatindi. Sa may bandang Dagupan, sakop ng Pangasinan, ay nasa 36 degrees Celsius daw ang inyong heat index at papalo pa ito hanggang 40 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 daw ng tanghali. So mukhang mababa rin ang inyong heat index dyan sa Pangasinan. At sa may bandang Tarlac, Central Luzon naman, inaasahang nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index. So mukhang mataas-taas din. Papalo rin ito ng 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. Sa Batangas City naman, ang inyong magiging heat index ngayon ay nasa 38 degrees Celsius at papalo ito sa pinakamataas na 39 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali rin. So medyo manageable kahit papano. At sa may bandang San Jose Occidental Mindoro ay nasa 36 degrees Celsius po. At papalo ito hanggang 38 degrees Celsius po starting ngayong 11 o'clock. Dire-diretso na yan hanggang mamayang alas 2 daw ng hapon. So medyo manageable po ang inyong heat index. Ibig sabihin mukhang makakaranas tayo ng gloomy na panahon o overcast at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa may bandang Palawan naman ay ganun din, nasa 37 degrees Celsius po, mababa rin ang inyong heat index. So mukhang nakakaranas din tayo ng mga pag-ulan dyan. Sa may bahagi naman ng Central Visayas sa Cebu, ang inyong inasang heat index ngayon dyan ay 42 degrees Celsius. Pero papalo pa yan sa danger na 43 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga po. So mukhang mas mainit kayo dyan sa may bandang Central Visayas. Sa may Mindanao naman, bagamat mas maulan kayo ngayon dyan, ay as expected, ay medyo mataas pa rin kahit papano ang inyong mga temperatura dyan. Dahil isolated lang naman at malamang ay mas maaraw sa Davao City, kaya nasa 37 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang mas maalinsangan po kayo dyan sa may bandang Katimugan, lalo na sa may bandang Mindanao. Sa Zamboanga Peninsula naman po ay 37 degrees Celsius ang inyong highest heat index ngayong umaga, pero papalo pa yun hanggang 38 mamayang 11 o'clock ng umaga, ngayong umaga po. So mukhang hindi naman aabot sa 40 degrees Celsius ang inyong magiging heat index sa Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin lamang malamang ay meron kayong mga ina-isolated din ang mga pag-ulan at medyo makulimlim din siguro sa inyong paligid. So, lumalabas halos moderate ang alinsangan natin at moderate lang din ang tindi ng heat index ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malamang ay mayroon tayong mga inaasahang mga isolated rain showers ngayong maghapon ng Sabado. Kung itatabi naman natin sa peak extremes and past 24 hours, nangunguna ang Kasiguran Aurora sa may pinakamainit na air temperature na 34 degrees Celsius at sa Baguio almost stationary lamang sa 17.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa except ang Atok Benguet, matik na yan, mas mababa na yan sa lahat.
At sa may bandang Dipolog naman ay nakaranas lamang ng lightning showers na 6 mm lamang ang total rainfall. So mukhang hindi naging masyadong maulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa maghapon. Mga ilan-ilan lamang na mga ilang light to moderate showers lamang. At until now, wala kaming naging pag-ulan pa rin sa Caloocan matapos ang huling 74 mm na August rainfall namin. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na may 82%, mataas ang concentration, saturation ng moisture, at bumaba ito ng 2% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, 1,011 hectopascals, so medyo drier po tayo, at mataas ang atmospheric at steady ito since last hour. Natiling mataas po ang ating high tide at binanggit na po natin kahapon, papalo sa 1.4 meters po ang ating sea level ngayon. Kaya delikado pong sa ating mga chikiting na magsulo po na lumangoy, lalo na't may maalon at malakas po ang bugso ng hangin sa kanlurang bahagi nga po ng bansa natin sa baybayin. So pag magkaroon na lamang ba o bantay na lamang ng ating mga guardian ang ating mga chikiting, at sa mga papalaot, kung sakaling may papalaot ngayong araw ng Sabado, magsama po kayo ng mga lalaking bangka dahil asahan po ang gale force winds at maaring magkaroon ng ilang pag-alon dyan sa bahagi ng kanluran. Bagamat mababa naman ang inaasahan nating alon o walang masyadong maalon lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So medyo okay pumalaot except na lamang dahil sa napakalalim ng ating karagatan ngayon dahil high tide po tayo na aabot ng 1.4 meters ang lalim. So take note yan mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:22 PM. At sa ating full moon na ngayon na 100% illuminated, matik, magmumonize pa po ito mamayang 6:26 PM at bukas na po ng mag-uumaga ng 6:12 AM na ito lulubog. So mamaya matatanaw nyo po ang magandang full moon mamaya. At sa ating local weather outlook pa na ngayong Sabado at Linggo, inaasahan natin partly cloudy ang ating maghapon na may localized thunderstorm po, especially yung afternoon rain showers natin na tuloy-tuloy pa rin yan dito sa Luzon area, especially sa Metro Manila. So importante ngayon ang payong mga folks. Salsa ng pag-ulan, 70 to 74%. Bukas ng Linggo ay partly cloudy rin na maghapon, pero medyo mababa ang chance na ng pag-ulan, 26 to 30% ang chance ng pag-ulan bukas daw yan ng Linggo. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa pinaka-dynamic na rainfall estimation. Yan, makikita natin yung hourly rainfall estimation natin. Makikita po ang malawakang pag-ulan na ito dito sa bahagi nga po ng bandang Aurora region. Yan. At ilang bahagi sa silangan bahagi ng Nodo Luzon. Yan. Hourly rainfall naman po ito. So makikitaan po ang mga ilang kalat-kalat sa pag-ulan dito at dito sa bahagi ng bandang Bicol region. At ilang parte ng kanluran ng Visayas sa baybayin at bandang Mimaropa po. So may mga isolated rain showers tayo. Ang mataas lang na medyo nagmo-moderate heavy rain showers dyan sa may bandang Quezon Province po. Pagitan ng Polillo Islands, General Nakar, Quezon o bandang Baler, Aurora. Mula sa pinaka-satellite imagery natin ay makikita po ang malawakang ulan na ito sa bahagi nga po ng bandang Aurora. Yan, at dito sa may bandang umaabot din sa may bandang Gapan, Isiha o Central Luzon at ang tumatawid dito ng bandang Angeles, Pampanga. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Medyo umaabot sa may bandang Bulacan, so medyo nagpapang-abot ang ilang kaulapan sa may bandang Quezon City kasama ang Caloocan. So i-double check natin kung mataas po ang heavy rain potential sa Metro Manila. Hindi masyado, so malamang mga light to moderate lamang. Ang range ng heavy rain potential ay concentrated dito sa may bandang Aurora region. Mula dyan sa may bandang Baler, Aurora, Gabaldon hanggang Infanta, Quezon na po yan. At dire-diretso rin sa may bandang Mauban. Maulan din ang inaasahan sa may bandang Polillo Islands, yan, at bandang Kasiguran, Aurora rin na may light to moderate rain showers po. At nabanggit na nga natin kasama ng San Jose sa may bandang Central Luzon na at the rest ng Central Luzon mula Cabanatuan, Santa Rosa, Babalacat, Pampanga at ilang bahagi nga po ng Urdaneta. So magiging maulap na rin ang ilang bahagi ng Dagupan hanggang dyan sa kanluran ng Zambales po. Sa Isim, Nodo Luzon, overcasting gloomy rin tayo dyan. Maulap ang himpapawirin kaya medyo mababa at may mga kalat-kalat din na pag-ulan ang umiiral sa ilang bahagi ng bandang Santa Ana, Cagayan,
Gonzaga, lalo o dyan sa may bandang dulo ng Abulong o Claveria, Cagayan. So ingat na nagdala ng payong just in case po at mga kalat-kalat din ang mga ilang moderate to some heavy rain showers ang iral maging sa ilang bahagi ng Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Bigan at Abra. The rest ng bandang Ifugao at Mountain Province, maulap din ang inyong papawid hanggang Benguet. So expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. At mula Metro Manila hanggang Calabarzon ay very overcast and gloomy rin tayo. So expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong araw. Sa maghapon na po yan. Kabilang na ang area ng Kabikulan, lalo na dito sa bahagi nga po ng Catanduanes, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon nga po. Ayan, may mga heavy rain potential tayo dyan. So expected ang ilang moderate to some heavy rain showers maging sa ilang bahagi ng Camarines Sur at Camarines Norte. So, magdala na lamang ng payong just in case at kung masakaling abutin kayo ng cluster heavy rain, ay watch out na lamang sa flash floods. Ganon din sa bandang rest ng South Luzon mula Marinduque hanggang Romblon na magkakaroon kayo ng mga isolated at scattered rain showers dyan, Burias Island at ilang bahagi ng Masbate. Sa Mimaropa naman, gloomy rin ang inyong paligid, kabilang na ang Mindoro, kaya mababa ang heat index din sa inyo dyan, hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa sa Palawan, makakaranas na kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, maging sa Batarasa hanggang dulo na po yan ng Balabac. So, posibleng magpang-abot yan sa may bandang Batanes Group of sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Sa ngayon ay maganda naman ang himpapawid ninyo sa ngayon. Yan, medyo maganda ang himpapawid, medyo clear skies pa kayo dyan. Hindi kagaya din sa may bandang Palawan na kasalukuyang nagkakaroon na ngayon sila ng maulan na paligid. The rest naman ng Visayas, lalo na sa may bandang Kaluran ng Panay, medyo gloomy rin tayo dyan, pero mas moderate naman ang panahon, kasama na ang buong Iloilo, Gumaras at the rest ng Negros Region. Medyo moderate tayo dyan, may mga ilang party cloud dito sa mostly cloudy lang din, kabilang na ang Cebu, Bohol at Siquijor. Asahan na medyo mas hot humid tayo dyan, medyo maaraw kasi kahit kayo dyan, mas moderate po ang panahon ninyo, so medyo slightly fairly weather po tayo dyan, mga isolated lamang at scattered rain showers ang iiral sa maghapon kasama na may mga pagkulog at pagkidlat. Sa bahagi naman ng Leyte, ganun din, medyo moderate din ang inyong panahon, may mga ilang party cloud dito sa Mosil Cloudy, so expected din ang mga isolated rain showers. Bagamat medyo mahihina lang naman ang buhos ito, hindi kagaya dito sa may bandang Eastern Visayas na overcast and gloomy rin tayo dyan, pero at least sa ngayon ay medyo magiging maaraw kayo dyan sa bahagi nga po ng Eastern Samar Region, hindi kagaya kahapon. Ngayon ay medyo overcast and gloomy tayo, so mga isolated lang din na mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa inyo. So expected pa rin ang mga localized thunderstorms pagsapit po ng bandang hapon, gabi o madaling araw. Pagdating naman sa may bandang Mindanao, halos katamtaman, fairly weather o moderate lamang ang iiral sa buong Zamboanga Peninsula at buong northern part ng Mindanao, kabilang na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon, the rest ng Caraga hanggang dyan na yung sa may bandang Davao de Oro at Davao del Norte. Mga ilan lamang ng party cloudy to sa mostly cloudy ang iiral. So may mga afternoon rain showers din kayo. Mga ilang buhos lamang ng mga pag-ulan. So medyo okay lamang sa mga lalabas para medyo hindi ganun katindi ang magiging maalinsangan ninyo sa maghapon. Maulap at asahan din ng kalat-kat na pag-ulan ng iiral sa rest ng Sorsogon area. Ilang bahagi ng General Santos City. Dyan sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental, ilang bahagi ng South Cotabato, Coronadal, Sultan Kudarat, hanggang dyan sa paligid na ng Maguindanao. Mapa Maguindanao del Sur man yan, or Mapa Maguindanao del Norte. Katamtaman din ang iiral sa North Cotabato, bagamat may mga party cloudy rin ang iiral sa maghapon. So, mga isolated lang din na mga hihinang pag-ulan hanggang katamtaman ang iiral sa maghapon. Ganon din sa buong bahagi ng Lanao area, mula Lanao del Sur, magiging particularly at overcast ang panahon sa maghapon, kabilang na ilang bahagi sa may bandang Marawi. Pero the rest, moderate at much fairly weather naman ang masiiral sa inyo sa bahagi ng Mindanao. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Ang issue ngayon natin, itong si 16W, nasa 1 minute na average description na sana severe tropical storm according dito na international name Podul o Pregorio once na pumasok na ito sa ating PAR next week. As of 10 o'clock AM, ang center air pressure na ngayon niya ay 995 hectopascals na may maximum sustained wind na 96 km per hour.
pasok na yan sa severe tropical storm category at bugsong umaabot ng 124 kilometers per hour. Pero sa 10-minute average naman, under tropical storm category lamang ito na 84 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 109 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 12 km an hour pa rin. So gaya na ating sinabi kahapon, medyo pa west-northwestward muna ito and then medyo babalandra ito pa ganyan. Ayan, pa ganyan. Hanggang sa kakanluran ito at papasok na ating par this coming weekdays na nga po. Ayan siya. So nakatawid na ito at nasa bandang hilagang kanluran na ito ng Northern Mariana Islands. Kung susukatin natin mula sa atin sa Pilipinas ng Itbayat Batanes, o dulon-dulo ng Itbayat na po ang magiging reference point natin. Yan, dulon-dulo ng Itbayat Batanes. Sige, para mas concise ay dito na lamang sa pinaka Itbayat Batanes na lang tayo para pinaka landmass. Sakop din kasi ito ng Itbayat Batanes Pero mula na lamang sa pinaka landmass ng Itbayat Batanes na lang. Yan. So, mula rito sa Itbayat Batanes, ang layo nito sa atin, so far, ay nasa layong 2,160 km east ng Itbayat Batanes. So, kung magbabasa natin mula sa distansya ng Philippine Area of Responsibility natin, nasa layo itong 768 km east mula yan sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. So medyo malayo-layo pa po at gaya na ating sinasabi nga po noong isang araw pa, marami pang pagkakataon na mas lumakas ito at posible pa nga na pwede pa siyang umabot sa typhoon category nga po. At may mga nagtatanong, aabot ba sa super typhoon? Hindi natin i-rule out yan yung mga possibilities na yan dahil alalahanin natin na sa karagatan pa rin yan at depende yan sa steering environment nga po dahil po sa presensya nga po ng high pressure area. Yung range of high pressure area dito kasi ay maglalaro yan sa environmental steering environment sa magiging kilos nito ni Gregorio habang kumakanluran po ito. So maliwanag naman po ang lagi nating explanation dyan. At ang medyo good news po ay sa ngayon, yung current forecast niya ay wala itong nakikitaan muna na masasubsob ito sa may bandang landmass ng extreme node Luzon. So medyo gumanda po yung changes ng forecast niya at mula sa ating tropical cyclone track combination makikita po natin ito po yung forecast track ng Japan Meteorological Agency at ito naman ang forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Wala pang pinapakitaan si Pag-asa sa pinaka-empirical website pa lamang ni Pag-asa pinapakita. Pero kung titingnan ninyo yung forecast track ni Pag-asa, halos kapareho lang yan kay Japan Meteorological Agency yung forecast track. Ayan, ito yung magiging forecast track niyan. At kung i-zoom in natin, inaasahan natin yung pinaka-mean track ay inaasahan natin na babalandra ito sa may bandang Miyakojima. Anong araw ba yan? Expected yan bandang August 13 na po yan. August 13, mga Miyerkules po yan. Bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility, ayun yan sa track ng Japan Meteorological Agency. At makikita natin na sa under severe tropical storm po yung kategory niya. Yan. Pero yung bago siya papasok ng Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin o approximate ahead of time, mga Lunes nga po ito ng alas 3 ng madaling araw pa rin. Yun. So lalabas mga Lunes na po ng madaling araw ito, papasok daw ng Philippine Area of Responsibility, mga bandang alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Since yung 3 o'clock AM na yan ay 1 hour ahead yan sa atin sa Pilipinas. So sa Pilipinas, mga 2 o'clock AM po yan. So kahit tingnan nyo yan kay Pag-asa, ganun din ang lalabas niya. Mula naman sa Joint Typhoon Weather Center, sa 1-minute average, nasa typhoon category po ito. Again, naka 1-minute average po yan ha, yung kay Joint Typhoon Weather Center. Kaya indicated sa kanila ay typhoon category po dahil may 130 km per hour po yung maximum sustained wind niyan. Pero kung kukunin nyo po yung 10-minute average yan, malamang severe tropical storm din na kung ibabase natin sa Japan Meteorological Agency data feed, around 90 km per hour po yung maximum sustained wind yan. At bugsong aabot ng around 126 km per hour. Nakikilos din pakanluran. So, ibig sabihin lamang yan ay manatili siguro sa atin sa 10-minute average na severe tropical storm ito hanggang makapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng madaling araw na. Yan, August 11. Mga Lunes po yan ng madaling araw po. Yan.
So kung hindi magbabago po yung forecast niyan sa mga susunod na 6 na oras po ngayong araw, ay expected po na papasok yan ng PAR sa Lunes ng madaling araw. And then, babaybay nito at bahagya na itong kikilos pahilagang kanluran po at walang nakikitaan na magiging crucial ang extreme node Luzon. So, medyo good news po yan mga folks. Ayun, no? Kung titingnan natin yung cone of uncertainty probability, halos dulon-dulo na lamang ito ng isla ng Itbayat Batanes aabot. So, medyo ligtas tayo sa kasalukuyang forecast base na rin sa ipinapakita ng Joint Typhoon Weather Center at JMA. Makikitaan natin dito na mukhang walang inaasahan na magkakaroon nito ng landfall scenario o tatawid dito sa may bandang pagitan ng Babuyan Islands o Batanes Group of Islands. So, hopefully, pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, ay sana ay manatili na lamang siya sa ganyan ang magiging forecast. Huwag na sana siya dumaos-dos. Kasi ang alalahanin natin, baka mabulaga tayo, magkaroon ng high pressure area dito. Baka lang po ha, yan ang ating titingnan maigi. Hanggat wala pong high pressure area, medyo mahina na yung range of high pressure area pagdating dito. Kasi yung mas mataas na high pressure area nandito yun sa bandang silangan ng Japan. Pero pag dito na sa may bandang boundary ng ating PAR, medyo mahina na po yung range of high pressure area dito. So, kakayanin na ng bagyong ito ni Goryo na kumilos pahilagang kanluran na. So, unless may biglang sumulpot na high pressure area dito sa may bandang southern part ng Japan, malapit sa Kagoshima Prefecture. Ayan, baka magbago na naman yung forecast track niyan. Baka dumaustos na naman siya. So, yun na lamang ang sana ay wag mangyari. Sa ngayon, medyo good news po dahil maging yung kanyang cone of uncertainty, halos hindi nasakop ang ilang bahagi ng Batanes Group of Islands at Babuyan Island po. Sana hindi na magbago yung forecast track na yan. So, panatili nating babantayin yan. At gaya na ating inaasahan nga po, ayon sa data feed ng Japan Meteorological Agency rin, pag pumasok yan sa madaling araw ng Lunes, inaasahan naman daw na maaring umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility bandang August 13 na o Miyerkules na ng madaling araw. Mga bandang madaling araw siguro yan, mga alas 2 or umaga na ng Wednesday. Ayan, August 13. So, mga bandang madaling araw siguro ng Wednesday or umaga na ng Wednesday, this coming week, ay e-exit uli ito ng Philippine Area of Responsibility habang tinatawid dito ang bandang isla ng Miyakojima, Japan or pagitan ng prefecture na Okinawa Prefecture sa Naha. Yan. At makikita natin ay pahilagang kanluran po ang magiging kilos nito. So, wala ring nakikitaan dito na rerekta sa isla ng Taiwan. So, medyo maganda po ito. Medyo good news po ito. Magiging safe po ang ating bansa. Ang hindi lamang tayo magiging safe ay yung mahahatak po sa habagat. Siyempre, palalakasin po nito ang habagat depende sa kasalukuyang magiging wind intensity nitong si Goryo kung pumasok na ito ng PAR sa Lunes. At lumapit na ito bandang mga Martes na po. Mga bandang Martes. O yan, mga Lunes o Martes po yan. Paglapit na to dito banda sa may bandang extreme northeastern ng Luzon, ay hahatak yan sa ating habagat, magpapalakas po ng ating habagat. So, depende sa lakas ng bagyo, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kartabang pag-ulan mula dito sa may bandang kanlurang bahagi naman sa hanggang Southern Luzon pa rin. So, inabisuan pa rin natin yung ating local government units kung maaari pa rin kayong mag-suspend ng klase, siguro mga bandang Martes o Miyerkules po. So, Lunes ay crucial po kung magiging malakas na po yung hatak sa habagat natin yan. So, pag-aralan pa rin nating maigi. Pero mga bandang Martes po o Miyerkules, ay dyan siguro pag-aralan natin kung kailangan natin mag-suspend pa rin ng klase. Dahil, despite na hindi naman nakikitaan na tatama ang bagyong ito sa anumang kalupaan ng Nodo Luzon, yung epekto naman ng mahahatak sa ating habagat o southwest monsoon, magbubunsod dyan ng malawakang pag-ulan sa halos buong Nodo Luzon area hanggang dito nga po sa may bandang Southern Luzon. So, yung hatak po yan sa habagat ang magpapa-apekto naman sa atin sa bansa. So, yun po yung pinaka-analysis natin at sa pinaka-forecast and symbol natin, kung titingnan natin, ay yung kanyang spaghettios ay mas highly concentrated, ay malayo na aabuti na ang malaking kalupaan ng Nodo Luzon. So, sinuswerte po tayo dahil hanggat hindi nagbabago yung forecast na ito.
sana ay manatili na sa ganyan yung magiging forecast. Kaya lang, yung dadaanan nito sa may bandang Eastern China sa susunod na araw by Thursday or Friday, medyo mag-ready naman po kayo dyan. Maging sa may bandang Taipei, Taiwan, dahil mas malapit po yung range ng bagyo sa inyo. So pasok po sa mataas na tropical cyclone wind signal ang hilagang bahagi ng Taipei, Taiwan yan. Yan, kayo po ang mas raragasain pa rin ng bagyo kesa sa amin sa Pilipinas. So medyo ready pa rin tayo yung mga kababayan dyan sa may bandang Taiwan at eastern part ng China. Medyo ready pa rin tayo. Yung mga OFW natin na nakatira dyan sa may bandang northern Taiwan at eastern China. At mula naman sa ating tropical cyclone intensity forecast ay makikita sa loob ng 2 hanggang 3 araw, magme-maintain ito sa tropical storm category base rito. Pero may maliit na tsansa pa rin na aabot sa severe tropical storm yung lakas ni Gregorio. So, maaari pa rin siyang umabot sa severe tropical storm. At mula naman sa mga ibang mga weather agencies, gaya ng Japan Meteorological Agency nga po, makikitaan natin ay hanggang severe tropical storm ang inaasahan na aabutin na intensity nitong si Goryeo. Yan. So medyo malakas-lakas pa rin na bagyo ito pagkapasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes. So medyo ready pa rin tayo dahil sa mapapaigting nito ang ating habagat pa rin mga poksa. So malinaw yan. So sa pinaka-combination natin ay halos magkakapareho sila ng forecast track ng Joint Typhoon Weather Center na ito ay hihilagang kanluran pagkapasok ng PAR pagsapit yan ng bandang mga Martes o Miyerkules. Yan. Dadaan ito ng bandang dito nga po sa Miyakojima. And then, kikilos ito pa west-northwestward. Ayun, west-northwestward po ay magiging kilos niya. Mula rito. By August 12, west-northwestward na ang indication na magiging kilos niya. So, mga Martes na po yan hanggang Miyerkules. Bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility, sa Miyerkules nga po ng madaling araw or ng umaga. So malinaw po yan mga poksa. Ang magiging pag-ulan na lamang natin sa Extreme Northern Luzon dala ng mahahatak na habagat ang medyo paghandaan pa rin natin dahil posible pa rin tayong bahain sa mga araw na yan mga folks. So kung sisilipin natin yung magiging tropical cyclone strike probability ni Bagyong Goryeo pag pumasok na ito ng PAR sa Lunes. Yan. Mula sa pinaka-West Pacific Basin natin ay mababa yung prediction nila pero meron ng forecast track na indicated dito. Yan o. So hindi accurate ngayon yung kanilang horizontal probability, yung anomaly. Mababa yung anomaly. Pero sa mga computer models, makikita po natin dito ay dito rin ang balandra niyan ayon sa GFS. Yan. So sa mga nagsasabing malulusaw daw ito, well, hindi natin nakikitaan sa ngayon na ito ay malulusaw dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ito pakanluran hanggang sa pumasok ito ng PAR sa Lunes. Yan. Sa ECMWF naman, makikita po ay ganun din ang magiging kilos niya. So, wala ito nakikitaan na dadaos-dos ito sa ngayon at babalandra pa hindi ito sa bandang Miyakojima sa prefecture ng Japan. So, mukhang ligtas tayo na rerektahan ng bagyong itong si Goryeo. Yun. Magkakaroon lamang ng paghatak sa habagat. Ngayon, malakas ba ang magiging epekto yung range niya? Well, kung babalikan po natin kanina, maliit lamang yung kanyang quadrant range. So, yung panaka-storm surge, maliit lamang ang magiging range niya. So, halos hindi masyado abot. Malamang magtaas lamang ng at least tropical cyclone wind signal number 1 siguro or 2 dito sa may bandang Itbayat, Batanes kay Pag-asa siguro. So hindi ganoon magiging malupit yung magiging hangin dito sa may bandang dulo ng ating bansa, dulong hilaga ng bansa. Dahil medyo maliit lamang yung range quadrant o yung gale force, yung gale wind force range na within 64 nautical mile range, maliit lamang. So yun ang kagandahan nito. Kumbaga maliit na maliit lamang yung diametro ng bagyong ito kung titingnan natin. Medyo maliit lamang yung diametro niya. So mukhang maganda at hindi masyado malawakan ang magiging sakop ng kanyang outer rain band at yung kanyang outer gale force wind range. So yun po ang medyo kagandahan niyan. Medyo masyado siyang compact o masyado siyang bansot kung ituturing natin para
magkaroon ng malaking epekto sa paligid na ito sa extreme node Luzon hanggang Taiwan po. Kaya lang yung velocity ng kanyang hangin ay napakalakas nga. Kaya aabot pa ito ng severe tropical storm at may posibilidad pa nga na aabot sa typhoon category pa. So yun nga po ang nakikitaan natin dito, yan oh. So kay ECMWF na po ito, so malayo na ito na magiging masyadong delikado sa bansa. So yung hahatak sa habagat, makikita po natin mahahatak nito yung ating habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon area. Kay NABGEM naman, kung titingnan natin, compact din itong Sigoryo at kikilos ito pahilagang kanluran din pag lapit dito sa may bandang prefecture or bandang Naha. Yan. Then magwe-west-northwestward na ang magiging kilos nito. Mga Martes o Miyerkules na yan. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. At yung habagat na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay at least paghandaan pa rin natin mga folks. Yan. So, medyo maganda naman at yung tropical cyclone strike probability, makikitaan natin dito ay yung range niya pagsapit ng T144-hour period ay makikitaan na habang nandito na sa may bandang papatungo na ng Eastern China, itong si magiging bagyong Goryo, ay maapektuhan lamang ang Northern Luzon ng at least 5% lamang. So, yung epekto lamang siguro sa mahahatak ng habagat ang magpapaulan lamang dito. So, yun lamang ang medyo magiging paghahandaan natin mga folks. So, yung epekto ng malaking cyclonic circulation ng bagyo ay halos hindi na maapektuhan ang ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. As long as yung forecast na ngayon ay hindi po magbago ha. So nililinaw lang natin maigi. Hanggat hindi nagbabago yung forecast niya mula ngayong araw na nilabas ng pagtala ay magiging safe po ang ating bansa. So hindi pa rin natin maring i-roll out o i-conclusive na gano'n na talaga magiging kilos niya. Then again, malayo pa po ang bagyo. Wala pa po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya marami pang pagkakataon na magkakaroon ng pagbabago ng forecast niya at yung magiging kilos niya pagkapasok na yan ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. So marami pang pagkakataon yan mga folks ha. So lagi po nating tatandaan yan habang malayo pa ang distansya ng bagyo. At yung forecast ngayong araw ay inaasahan natin marami pang pagkakataon na magbabago pa. Samantala sa ulat nindo so far ay wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas na pagyanig, medyo noisy lamang ang aking seismograph pero so far ay kalmado naman ang detection nito. Pero mula sa short period detection ng PBOX, mula kanina madaling araw nakapagtala ng isang magnitude 4.0 ngayon umaga lamang 9:44 AM dito sa mebang southwest ng top Eastern Samar po na may magnitude 4.0, 4.2 po ito na may lalim na epicenter depth of 27 km ang lalim. So medyo nakaramdam siguro na at least intensity 1 o intensity 2 ang paligid dito sa may bandang Eastern Samar, paligid ng TAC. Yan, malamang hanggang sulat medyo naramdaman nila dyan. So hopefully ay wala namang nagkaroon ng crackings lalo na sa malapit sa epicenter ng Binaloan at San Pablo, Eastern Samar po. So ingat naman at medyo i-check na lamang ninyo inyong paligid kung nakaramdam kayo ng medyo jolt ng at least intensity 1 o intensity 2 na pagyanig. And so far wala namang sumunod sa kanya. At mula kanina madaling araw ay mga minor earthquake lamang ang na-detect dito sa data feed ni PBOX. So isa pa lamang. So medyo nadagdagan na tayo ng isang magnitude 4.0 na naman. Pero marami-rami ang mga minor earthquake. So kung titingnan natin yung historical earthquake for the month of August. Yan, for the month of August kung nakakailan na total na tayo na magnitude 4. Nasa total of 267 na po ang lindol natin sa bansa. 262 dito is magnitude 2.0 pataas. 6 na ang ating magnitude 4.0. So natiling konti pa rin. At 6 na po yung ating magnitude 4.0. So marami pa rin ang mga cluster earthquakes na nagaganap dito sa bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So medyo ingat pa rin tayo mga folks. At so far ay wala naman tayong masyadong marami-rami pa na total earthquakes. At kukunti pa lamang sa ngayon. Yun, 6 pa lamang yung ating magnitude 4.0. Kaya mananatili tayong mas alisto mga folks. Then napapansin natin na masyado na namang kalmado ang tectonic plates sa bansa.
At sa latest na ENSO, La Nina natin, probability na magkaroon tayo ng La Nina dahil nung nakaraang July po kasi ay nagkaroon ng iba't ibang prediction na manatili tayong neutral daw hanggang nitong darating na December. Pero lumalabas sa aking ENSO projection since nung June pa na may maliit na projections pa rin tayo o probability na magkakaroon pa rin tayo ng tsansa na magkakaka-La Nina bago matapos nga po ang taon 2025. At makikita nga po natin sa latest ENSO na synopsis ay binabanggit nga po dito sa Northern Hemisphere may 50% chance na mula August hanggang October na manatiling neutral tayo, pero may chance rin na magkakaroon ng La Nina. Yan, kitang-kita naman po, may maliit na chance na magkakaroon pa rin tayo ng projection of La Nina bago matapos ang taon. Ayun, fall o winter po yan. So, bago matapos ang year 2025 po. So, lumalabas, remain comparable pa rin tayo sa neutral, bagamat meron nga projection na bago matapos ang taon, ay meron tayong minor La Nina na magaganap. Yan. Mula October to December, merong 60.2% o 60.20% chance na papalo sa negative 0.51 degrees Celsius o eksakto lang sa borderline ng minor La Nina. And then mula November to January ng susunod na taon ay papalo sa 61% chance na may negative 0.55% na magkakaroon tayo ng at least minor to moderate La Nina. And then mula December hanggang February ng susunod na taon, 2026 na po ito, meron tayong at least moderate La Nina na may 62.40% chance na papalo sa negative 0.62 degrees Celsius ang magiging sea surface temperature. So, ibig sabihin lamang nito, ang mas maapektuhan malamang kapag uminit ang temperatura sa dagat Pasipiko natin sa Mid-Pacific ay ang bandang katimugang bahagi ng bansa natin. Kasi during mga ganyang buwan kasi, mga October, November, December po, ay amihan season na natin. So, ang amihan po, most likely, mas mararamdaman namin dito sa Luzon po yan. Yan, yung amihan. Amihan na po, yung northeast monsoon na. Yung northeast monsoon, o northeast surface wind flow ay iiral na sa mga buwan na yan kasi kaya yung mainit na temperatura mas bumababa na o yung mas warmer na temperatura mas magiging mababa na siya bandang equatorial na yung lokasyon, which is mahagip nga po ang bandang southeastern Visayas at Mindanao na kung saan mas magiging mataas ang average rainfall sa kanila. Kumbaga, yun yung parang tag-ulan sa kanila sa Mindanao at bandang southeastern Visayas po. At since magkakaroon nga po ng minor to moderate La Nina sa mga buwan na yan, ay posible nga na magkakaroon ng at least mas lagpas sa average rainfall ang magiging pag-ulan sa may bandang southeastern Visayas at Mindanao. So, yun po yung forecast natin, which is yung June 2025 ko pa po unang ni-report na may ENSO projection nga po tayo na bago matapos nga ang taon na may magkakaroon tayo ng minor to moderate La Nina. Nung pumasok po yung month of July ay binanggit nga daw ni Pag-asa ay mananatili daw tayo na neutral. Ngayon sigurado babaguhin na ni Pag-asa ang report nila at sasabihin na rin nila na may iiral na magkakaroon ng comparable pa rin. So ibig sabihin ng comparable, ibig sabihin magkakaroon ng minor na linya or halos boundary o border lamang ng negative 0.5 degrees Celsius. Yun po yung pinaka-comparable niyan. Very close lamang sa pinaka-neutral state. Yun po ang ibig sabihin niyan mga poksa. So hindi naman tayo nagkamali ng ating analysis. At yung last update niyan hanggang August 15, 2025 po yan, courtesy of NOAA yan mismo ha. Sa NOAA po galing yung data na yan. Yan. Pero yung ENSO plume forecast wala pa pong latest na lumalabas. Ito ay for July pa lamang po ito. So dito kung mapapansin niyo last July ay natili siyang neutral ang magiging buong taon niya natin. Yan o. Magme-maintain siya na magiging neutral hanggang sa susunod daw na taon. Ayon dito sa ENSO plume forecast. Pero sa ating ENSO projections probability, mayroon pa rin tayong comparable na may maliit na tsansa o magkakaroon pa rin tayo ng mga minor to some moderate La Nina pa rin bago matapos ang taong 2025 at unang 2 buwan nga po ng 2026. So malinaw yan mga folks ha. So kahit basahin ninyo yan sa mismong webpage ng NOAA, yan din ang sasabihin. Magkakaroon nga po ng pagtaas ng La Nina
bago matapos nga po ang taong 2025, pero mananatiling comparable lamang sa level ng ENSO neutral. So yun po ang malinaw yan mga folks ha. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Linggo, August 9, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 9, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At expected lamang natin na overcasting gloomy tayo at mga isolated rain showers ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.